Magandang araw po sa inyong lahat. So sa pag-aaralan po natin ngayon, pinamagatang po siyang Creating Your Wave or Momentum. Ano po yung momentum? Isa po siyang lakas o pwersang maliit na nag-umpisa sa maliit at habang nagpapatuloy po siya, lumalaki po siya, lumalakas, yun po yung momentum na tinatawag natin. So, ang dagat po daw ay nakakapag-create ng malaking wave or momentum sa wave. Ano ho? Ay sa pamagitan ng hangin, number 1. And then number 2, lakas ng hangin at ang consistency nito. And then number 3, yung lawak ng bukas ng tubig. So the more na malakas at consistent yung hangin, lumalawak po yung bukas ng tubig at lumalaki yung wave. So sa ating mga buhay bilang Kristiyano, kailangan may mga spiritual wave or momentum tayong kinikreate sa ating mga buhay. So kailangan natin ng hangin, ano ho? Which in the Bible it refers about the Holy Spirit. So number 1, yung pagkilos ng banal na Espiritu ng Diyos sa ating mga buhay ang kailangan po natin. All believers has the Holy Spirit inside of them the moment they believe Jesus. May hangin na tayo. So, all we have to do is letting the Holy Spirit work in us and through us. Siya'y magtrabaho sa atin at sa pamamagitan natin. At ayahan po nating i-fully take over niya yung ating mga buhay. So number 2, na kailangan po natin to create a spiritual momentum or waves sa ating mga buhay, yung lakas ng hangin at consistency, which means yung pong sa yung commitment natin to do His will. Yun po yung kailangan natin. Na ibig sabihin, you don't easily give up sa mga pagsubok. You always persevere. Hindi ka sumusuko, lalo kang nagsusumikap, and you never surrender anumang dumarating sa buhay mo. Now, you can begin to create a really big wave or momentum sa ating mga buhay. When we are consistent, committed sa ating ginagawa sa ating buhay Kristiyano. Huwag po tayong titigil. Huwag tayong titigil sa paglilingkod, paggawa ng mabuti, pag-aalay ng buhay, patuloy na pagsuko ng buhay po natin. Pagkakaroon ng pagsunod, kahit mahirap sa'yo, sumusunod ka. Kasi if you are doing that consistently, you are creating a big wave and a big momentum. Ang masama po kapag kayo'y tumigil ng hina, nag-back out, nag-surrender, then yung momentum mo masisira. Number 3 is yung lawak ng bukas ng tubig, which mean kailangan may corporate effort po tayo. Mas marami tayong gumagawa ng momentum, mas marami tayong makikreate na big wave momentum sa buhay ng ibang tao at sa buhay natin personally. So, kailangan sabay-sabay tayong gumagawa. Then, I do believe we will create a bigger momentum or a bigger wave saan man tayo naroon. Maging sa Empoli man yan, Pisa man yan, Luha man yan, Paris man yan, then we'll create a momentum or a big wave sa ating mga buhay. The Holy Spirit is the wind of change. Magmula nang tanggapin natin ang Banal Espiritu Santo, may nagbago na pong pangyayari. Sabi ng salita ng Diyos, sa Acts 2:24, suddenly a sound like the blowing of violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be a tongues of fire that separated and came to rest on each of them, and all of them were filled with the Holy Spirit. When the wind of change came to the believer, they have created a momentum, a big wave, kaya yung mga lugar kung nasaan po sila, they win it or they won it for Jesus. Marami po silang kaluluwang nadala sa Panginoon because of the momentum na na-create po sa kanilang spiritual life. Amen! So, what wave right now you are creating? What momentum na kinikreate mo sa buhay mo ngayon personally? Will you commit on participating on the momentum your church is doing right now? Magko-commit ka ba to participate sa momentum na ginagawa ng church mo today? God bless you all po. Let us build up the bigger wave ever seen this 2025. Let's arise.
Let's arise and build. God bless you all.